mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nandito kami ulit para magbigay aliw sa inyong lahat. At nagpapasalamat kami sa lagi ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa lahat ng mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na mapapakinggan sa iba't ibang istasyon ng Bombo Radio, the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. At ngayon ating tunghayan na pakinggan ang karugtong ng sulat sa recuerdo ni Marina sa drama nating Recuerdos de la Vida. At ito ang mga sumunod na kaganapan sa kanyang recuerdo. Gone somewhere. Mas lalong lumakas ang ulan, inay. Malakas din ang hangin. Parang may bagyo. Baka titigil mamaya ang pag-ulan niya. Ang tatay mo ang iniisip ko. Sigurado akong nagagalit dahil hindi pa ako nakauwi. Oo nga pala ang anak mo. Bakit wala pa? Baka nagkita sila ni Natasha, inay. Medyo may alitan sila dahil lasing si Bong kahapon. Ano ba naman kasi ang apo ko? Magagalit ulit ang tatay mo kung nalalaman yan. Marina! Ah, Buksan mo ang pinto. Sinanding, inay. Dalan mo! Mating na siya. Ang
tagal mong magbukas ng pintuan? Ano bang ginagawa mo kasi? Ay! Muntik na ako. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, ha? Ikaw na babae ka. Kung hindi ka tanga, malakas na ang ulan, oh. Hindi mo pa alam tumabi. Gusto mo yatang masampal, ha? Bakit ka ba nagagalit, ha? Huwag mo nang tanungin. Giniginaw ako dahil sa pagkabasa ko. Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Kumain na tayo. Mainit na yung nilaga kong karne ng baka. Hindi ka ba nakakaintindi? Kape ang pinatitimpla ko sa'yo. Bakit hindi ka pa gumalaw? Ay, anak. Gusto mo talagang masampal yata. Ay, wag naman ganyan. Tumigil ng ulan. Parang babagyo kanina. Ay, nabaha pa ang bakuran kanina. Naku, ating gabi na. At mahimbing na ang tulog ni Nanding. Na kahit nandito ako sa sala, naririnig ko ang hilik niya. Pero si Bung wala pa. Tinawagan ko siya kanina, pero hindi niya ako sinasagot. Wala siguro masamang nangyari sa kanya. Si Natasha ang tawagan ko. Baka alam niya kung nasaan si Bong. Ayan, nagri-ring na ang cellphone ni Natasha. Hello? Mabuti at natawagan kita, Natasha. Hindi ba kayo nagkita ni Bong? Hindi pa kasi siya dumarating. Hindi, Nana Marina. Bakit ganyan ang boses mo? Umiiyak ka ba? May pasok kasing insekto sa mata ko kanina eh. Ang sakit. Saan kaya siya nagpunta? Naku, baka kasama niya ulit ang mga barkada niya. Wala man lang akong kilalang barkada niya para matawagan man sana. Baka uuwi siya, Nana, bukas. Huwag kayo sanang magpupuyat. Sige. Pasensya na kung naistorbo kita. Ngayon lang kasi hindi umuwi si Bong. Ay, ano kayang nangyari kay Natasha? Halata kong parang umiiyak. Nag-away kaya sila? Ay, naku, bigla akong nanginig. Huwag naman sana, Diyos ko. Bakit gising ka pa, Natasha? At bakit umiiyak ka? Tumawag ang nanay mo. Bakit hindi mo kasi sinagot ang tawag niya? Sinabi mo bang magkasama tayo? Hindi. Ngayon ka lang daw hindi umuwi sa inyo. Paano kung makakauwi? Malakas ang ulan. Madulas ang daan. Delikado magmaneho gamit ang motor. Gusto mo bang madisgrasya ako? Bong, sige, matulog ka na. Please, Natasha. Huwag ka nang umiyak. Alam mo, mahal na mahal kita. Please, huwag mo akong yakapin. Gusto ko na rin Natasha. matulog. Mabuti at dumating ka na, Bong. Nag-aalala ko na baka may masamang nangyari sa'yo. Tinawagan ko pa si Natasha. Malakas kasi ang ulan kagabi, inay. Natatakot akong magmaneho at baka madisgrasya ako. O nga pala, anong sabi ni Natasha sa inyo? Hindi raw kayo nagkita. Pero napansin kong parang umiiyak. Bakit daw? Hindi niya sinabi sa akin. Ba't napabuntong hininga ka? Kakausapin ko na lang siya mamaya, inay. Kung anong problema niya. O sige po, papasok na ako sa kwarto ko. Ay, naku. Ipagpapatuloy ko ang matulog. Hindi kasi ako nakatulog sa bahay ng barkada ko. Sige, inay. Punta muna ako sa kwarto ko.
Mabuti. At nakapagluto ka ng karne ng baka na may kasamang luya. Masakit ang ulo ko at para akong nahihilo. Nakarami yata ako ng ininom kagabi. Mabuti at alam mong sabihin niya. Dahil piso lang ang inaatupal mo. Oo pala. Hindi ko napansin umuwi si Bong ah. Paano mo namalayan? Maaga kang natulog. Kaya nangihihina ka kasi hindi ka kumain kagabi. Paano ako makakain kung sobrang pagkalasing ko? Nasarapan ako sa aking pagtulog. Lahat malakas ang ulan. Ang lamig-lamig. Pero teka lang. Baka hindi umuwi si Bong kagabi at ayaw mo lang sabihin sa akin. Di puntahan mo siya sa kanyang kwarto para maniwala ka. Anong alam ko kung natulog siya sa bahay ni Natasha at maaga siyang umuwi? Ano ba yung sinasabi mo, Nanding? Ay, ako. Sa ganda ni Natasha, alam kong hindi siya makapagpigil. Parang nung 18 ka pa. Alam kong ayaw mo, pero gumawa ako ng paraan, di ba? Please, wag mo nang banggitin yan. Wag mong igayang anak mo sa iyo. Iwan na nga lang kita. Baka hindi ako makapagpigil, masasaktan na naman kita. Ipagpapatuloy ko ang tulog ko. Masakit talagang ulo ko eh. Pumunta ako dito para kumuha ng mga gulay, inay. Para may lulutuin akong uulamin namin mamaya. Masarap yung talbos ng kamote. Doon ka kumuha. Malaki na rin siguro ang mga bunga ng mga kamote. Kung ganon, bakit hindi anihin ni itay? Yan ang plano niya. Sinabi niyang susunod siya mamaya. Ano na pala, nakasakay sa kanyang kalabaw. Walang iya itong kalabaw na to. Hindi mapatahimik. Pag pinapahirapan, nakakatayin ko ito. Marina, ikaw pala, kasama ni Rikita. Na kumuha ng mga gulay. Wala akong pasok ngayon, itay. Kaya naisip kong kumuha ng gulay. Bakit di mo sinama si Nanding o si Bong? Ayaw ko sanang sabihin sa inyo ito. Dahil alam kong magagalit kayo, itay. Lasing ulit na umuwi si Nanding kagabi. At si Bong may pasok siya ngayon. Ako lang ang walang pasok. Sa bagay, pareho ang mag-amang yun. Walang kwenta, hindi mo maasahan. Simulan mo nang anihin ang mga bunga ng mga kamote para may maibigay tayo kay Marina. Kung ganoon, maghapon ka dito sa bukid, Marina. Pwede na yatang hukayin yung mani. At ayun, mamitas na rin kayo ng bunga ng mais. Papasalamat ako kung ganyan, itay. Hayaan nyo at tutulungan ko kayong magtanim. Kahit magbakasyon lang ako ng 1 linggo sa aking trabaho. Dumating ka na pala, Bong. Pero parang may problema ka. Si Natasha ba ang tinatawagan mo? Oo, inay. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Nag-away kasi kami kahapon. Kaya pala nung tinawagan ko, sinabi niyang hindi kayo nagkita. Inay, ano yung mga dala nyo? Ang daming mga gulay yan Gusto ko kasing mag-ulam ng gulay. Magluluto ako mamaya. Mayroon ding mais at mani. Okay yan, inay. Magluto nga kayo ng mais at mani. Mag-iwan kayo at ibibigay ko sa magulang ni Natasha pag uwi niya. Kasi yung mga magulang niya gusto rin niya ng mais Natasha, akala ko hindi kita na mahihintay. Salamat at nagpakita ka sa akin dito sa parke. Galit ka pa ba sa akin?
Umiiyak ka ulit? Bong, mahal kita, pero hindi ko matanggap. Hindi natin tinupad ang pangako natin sa isa't isa. Natasha, promise, hindi na mauulit. Talagang hindi mauulit. Dahil kahit mahal kita, makikipaghiwalay ako sa'yo. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan, Natasha, please. Bong, hindi ba ang tatay mo yon? You know? Ha? Um, Si Itay nga. Anong ginagawa niya dito? Natasha, huwag tayo magpahalata. Baka may kasamang ibang babae si Papa. Marina, nakita ko si Bong at Natasha sa parke. Ganyan talagang nagmamahala, Nanding. Anong oras mo sila nakita? Kanina lang. Dumiretso siguro sa parke pagkatapos ng klase nila. Matagal ko silang minamanman. Parang may problema sila. Kahit kayo, Itay, nakita ko kayo sa parke. Sino yung babae na kasama nyo? Anong pinagsasabi mo? Hindi na kayo makakapagsinungaling sa akin, Itay. Kasama ko si Natasha, nakakita sa inyo. Pero pinapaalalanan ko kayo. Huwag niyong idamay ang nobya ko. Talagang makakalaban niyo ko. Walang hiya ka? Ako pang ama mo ang binabantan mo, ha? Ang ibig kong sabihin ni Tay, hindi ko kayo inahamon. Pero kung idadamay niyo si Natasha, guluhin, dahil kasama ko siyang nakakita na may kasama kayong ibang babae, hindi ako magdadalawang isip na labanan kayo para maprotektahan ang minamahal ko. Umalis ka! At baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Anong klase kayong ama? Panay hindi magandang pakikiusap niyo sa akin. Hindi niyo ba ako pwedeng kausapin ng mahinahon? Huwag mo akong sinusubukan. Please, Bong, pumasok ka na sa kwarto mo. Hayaan mo na kami ng tatay mo na mag-usap. Sige na nga, makalis na nga. Walang kwenta! Hoy! Tingnan mo. Tingnan mo ang gawain ng anak mo na yan. Ang sama ng ugali niya. Wala siyang silbing anak. Ganyan ba ang pagpapalaki mo sa Bong na yan? Ha? Huwag mo akong sisihin, Nanding. Lagi kong pinagsasabihan si Bong. Pareho tayong may responsibilidad bilang magulang niya. At ano ang ibig sabihin niya? Nagmamakaawa ko. Huwag na nating pahabain pa ito. Oo. Anong iniiyakan mo dyan? Tungkol ba sa nakita ni Bong at Natasha? Sinamahan ko lang yon. Hinahanap niya si Edong. Hindi ko babae yun. Bong, hindi maganda ang ginawa mo. Isa kang anak. Kahit anong pagkatao ng ama mo, respetuhin mo pa rin siya. Lagi kong sinasabi sa'yo yan. Nasabi ko lang yon dahil baka madamay ka. Alam mo, Natasha, mahal na mahal kita. Siguro dahil sa nakitang nating may kasama siyang ibang babae. Hindi niya siguro gagawin yun. Lagi naman tayong magkasama. At walang pagkakataon na kinausap niya akong mag-isa. Hindi naman niya sigurong pumunta dito sa bahay para manggulo. Natasha, salamat at hindi ka nagalit sa akin. Isasama kita sa bahay para maniwala si inay na hindi tayo nag-aaway. O sige, para makausap ko din ang tatay mo. Pero hindi ngayon, dahil marami pa akong gagawin.
Nagdududa ako kung totoo ang sinabi ni Nanding inay. Ha? Kaya kong tanggapin ang pagbibisyo niya. Pero kung may ibang babae sa buhay niya, ibang usapan na yan. Ay, bayaan mo, anak. Kakausapin ko si Bong. Sabihin mo sa kanyang bumisita siya dito sa bahay para tanungin ko siya sa nakita nila kay Natasha na babaeng kasama ni Nandeng. Pero kung maririnig ni Itay ang pinag-uusapan natin, ako ang kawawa. Mas lalo siyang magagalit at maaalala niyang nakaraan. Ay, tama ka. Eh, paano yan? Ay, nandyan na si Itay. Eh, Oh, huwag kang Marina, magkakalata, ha? nakapasyal ka naman. O galing ka pa yata sa trabaho mo. Itay, magsasabi sana ako ng bibilhin kong bigas. Ah, Mahal na kasi yung binibili kong bigas sa tindahan. alam mo, Natasha, palaging sinasabi ni inay na pumasyal daw ako dito sa sakahan. Maganda naman dito. Presko ang hangin. May kubo pala kayo dito? Ang sarap yung mga hinog na bayabas. At may mga iba't ibang klase pang mga prutas. Yang bunga. Bunga ng guyabano. Ang problema, hindi pa ata hinog. Mangga sana. Magandang isawsaw sa suka. Isaw-saw sa suka. Bakit? Bigla akong nahilo. At parang nandidilim ang paningin ko. Anong nangyayari sa'yo? Ano pa ang susunod na kaganapan sa buhay ni Marina? Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Marina dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The times change to turn dreams falling apart, gone somewhere.